po, kalalabas lang na mainit na balita. Biglang inutos ni President Bongbong Marcos hulihin ng Interpol, dalhin sa The Hague, Netherlands, itong si Senador Bongo at Senador Bato. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito na, nagsalita na ho ang Malacanang at importanteng mahalaga na malaman nyo po itong desisyon ng ating mahal na Pangulo na hulihin ng Interpol itong Senador Bato at siyempre itong si Bongo. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako po, ay tutulo na naman ang mga luha nito nga mga didilis sapagkat itong kanilang sinasamba at ng mga senador, mga na ho ito, dahil dalawang senador ho ito ang kinumpirma ng ICC na kanilang kukunin ho. Marami na po ang hindi mapalagay, marami na po ang nag-iiyakan. Si Robin Padilla ay umami na, umiyak na dahil wala na raw matitirang senador na magtatanggol kay Sara Lustay Duterte Sayad. Nako po, mga kaibigan, ito ho, ngayong araw na ito naganap. Marami hong kaganapan ngayong araw na ito tungkol sa usapin ng paghuli dito po sa dalawang senador, Bongo at itong si Bato, na ngayon mo ay pinaniniwalaan na magkasama ho nagtatago sa loob ng imburnal. Saka po natin talakayin ang ginawang pag-uusap ng Senado tungkol dito sa pagdakip sa dalawang senador na kapwa nila senador. Ang bigyan po natin ng highlight ngayon ay itong matinding utos ng ating mahal na Pangulo na ulihin ng Interpol, isuko sa ICC, ikulong sa The Hague, Netherlands, isakay sa aeroplano itong si Senador Bato at Bongo. And one word kung ano ho ang nangyari kaya dating Presidente Digong sa paghuli proseso, ay ganun din po ang mangyayari dito po kay Bongo at kay Senador Bato. Mga kaibigan, kapit, huwag po kayong maalis. Importanteng mahalaga nyo ho na malaman ito. Dahil marami ang nagtatanong. Hindi po ito biro, hindi po ito joke. Doon po sa mga nag-aabang at nagtatanong, ito na ho ang kasagutan. Mga mahal kong taga-subaybay, samahan niyo po ako panoorin. Buhat sa Malacanang, ito ho, usaping Interpol, pagsuko. Ito po ay dumaan naman sa legal na proseso. Ito ho, nako. Honest reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong tumaan sa local courts ang arrest warrant if Interpol ang magpapagawa? Again, yung una niyong punta Reaction lang po regarding sa pagsama ng pangalan nila. Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yun naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Kung idadaan sa kung hindi na tumaan sa local courts and yung arrest warrant kasi Interpol po ang magpapatupad, is it possible? Nagawa na po before at ang sinunod po ay ang batas na umiira sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol, kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba? Maliwanag po mga kaibigan, kung ano ang nangyari kay Digong, ganun din ho ang mangyayari kay Bato de la Rosa at Bongo, na hinuli ng Interpol, sinakay sa aeroplano, kung ayaw nilang sumama at
sila ho ay bibit-bitin ay sakay sa aeroplano. Dahil si Digong Duterte ho, no, ayaw sumakay sa aeroplano, binit-bit ho ni General Torre. Tama lang, ha? O ito, patapusin po natin mga kaibigan, biyaheng Netherlands itong mga ito. Gobyerno mo ipatupad ang warrant. Kinakailangan po ba magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. But even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing oversight committee head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry ni umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? Nako, ay mga kaibigan, si Attorney Castro na tagapagsalita po ngayon ng Malacanang, maliwanag naman po mga mahal kong taga-subaybay na ang sabi niya na kapag inalabas ng formal at may natanggap sila ng arrest warrant ay isisilbi ito at may pag-ugnayan sa Interpol upang dakipin, ulihin ang senador na si Bato at si Bongko o mayroon pang ibang kasama mga kaibigan na retired official. Ngayon no, ano ang maliwanag po dito? Maliwanag po dito na inutos na ito, pinagplanuhan na ng ating mahal na Pangulo. Sabihin nating inutos ng ating mahal na Pangulo ho ito. Dahil hindi po gagalaw sa mga ganyan sensitibo na usapin ang Yusek Castro. Hindi po magpapahayag ng kanyang mga pananalita na hindi po alam ng ating mahal na Pangulo. Sa madalit salita ho, bago siya mag-broadcast ng anuman sasabihin sa publiko tuwing may press conference, iyan ho ay mayroon ng pinag-aralan at nagkakaroon po kung ano ang dapat sasabihin. Alam ang sabihin naman ni Castro, may papadala sa dahig si Bongo at itong si Bato nang hindi alam ng ating Pangulo, di ba? Tama po ba ako? Kaya napakaliwanag, mga mahal kong taga-subaybay, inutos na ng ating mahal na Pangulo na hulihin ng Interpol, ibigay sa Interpol, isakay sa aeroplano upang dalhin sa dahig Netherlands at ikulong itong si Bongo at si Bato kapag lumabas na ang arrest warrant galing sa ICC. Maliwanag po mga mahal kung taga-subaybay. Probe na po yan. Nangyari po kay Digong Duterte. Mga kaibigan, biglang lumabas ang arrest warrant. Hindi po maamin dati noon ang ating Pangulo na ibibigay si Digong. Subalit ng actual commission na inaaresto, itong si Digong Duterte. Ang utos po ng ating mahal na Pangulo, walang makakapigil na dalhin sa dahig Netherlands, arestuhin ng ICC Interpol kasama si General Torre, mga kaibigan, sinakay sa aeroplano upang ikulong sa dahig Netherlands. Yan ho ay sabas-bas utos ng ating mahal na Pangulo. And one word, ganyan din ho ang mangyayari kay Bato at kay Bongo. Hanggang ngayon po, abangan natin ito dahil marami pong usapin, maraming balita na mainit tungkol dito kay Bato at kay Bongo na nagtatago. Ang inaabangan lang po dito ay ang paglabas ng arrest warrant, mga kaibigan, na formal na sisilbi dito ho sa dalawang senador na ito kasama ang Interpol at ang mga kapulisan. Sa like ko sa video na ito, bye-bye. Wala pa ka.